Edu, sobrang naawa kay wifey. Ano po kayang nangyari mga kalingap? Mananagot ang dapat managot. Kalingap Rab, hindi na nakapagtimpi. Yan po ang ating tatalakayin at pag-uusapan ngayong araw. Pero bago po ang lahat, isang mapagpalang araw at gabi sa inyong lahat. Mag love shoutout sa lahat ng ating listeners, viewers, and subscribers saan mang sulok ng mundo. Mapaluzon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW. Kamusta po kayo mga kalingap? Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. At kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, huwag ka nang mahiyang mag-subscribe, like, share, and comment. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell nang sa ganon ay updated ka sa aking mga paparating na video. At syempre, patuloy po nating suportahan sina Kalingap Rab at ang ating ama ng Kalingap, ang nag-iisang founder, si Kuya Val Santos Matubang. Kung maaari po ay no skip ads nang sa ganon ay mas marami pa tayong malingap na nangangailangan. At konting paunawa po kung maaari ay tapusin niyo muna ang kabuuang video nang sa ganon ay akma ang inyong mga komento. So yung kanina nung paglabas ko ni Fiancé dito talagang grabe, tumindig yung balahin ko at naramdaman ko rin na medyo naluluha na talaga ako kanina. Kasi sino pa naman mag-aakala na yung dating nandun sa barangay sa Mercedes ay ganito na ngayon. And maraming talagang napahanga kay Fiancé. Unang episode pa lang, maraming nang napahanga sa kanya. Message ko lang kay Fiancé, sana Fiancé, hindi ka magbago. At naniniwala naman ako na, kasi tagal na rin hanggang ngayon, ganyan ka pa rin, napaka-simple, napaka-humble mo. At talagang gusto wala akong makita ang pagbabago sa iyo eh. Diba? Siguro magbago ka lang sa mas i-improve mo para sa buhay mo. No? Siguro mas magkaroon ka pa ng magkaroon ka ng confidence sa sarili. Kasi yun din napapansin ko sa iyo. Medyo kahit kaya mo naman, kahit magaling ka naman, parang feeling mo di mo kaya. Pero ako mismo bilang kuya mo at yun ang kuya mo and siguro manager na rin, mahawak sa iyo, nakikita ko talaga yung potential mo. Talagang malayo mararating mo. Ngayon pa lang, malayo na narating mo, napabahayan mo sila mama mo, family mo, at yan, pati nasa paligid mo, natutulungan mo, kagaya ni Dr. Love, at iba pang mga nasa paligid mo. Good luck sa journey mo bilang isang ganap na dalaga. Sa inyo ni Edu, kung naman yung plano sa buhay. Good luck sa inyo. Sana tumagal pa ang NC. Di ba? Sana malayo pa yung marating natin. Sana marami pa tayong episode na abangan, na magawa. Sana marami pa tayong lugar na mapuntahan. At sana mas marami pa tayong mapasayang mga manunood na kagaya nila na nandito ngayon. Ano na talaga? Kailan talaga? Nasa sa inyo naman yun. Ayun, narinig po natin mga kalingap ang napakagandang mensahe ni Kalingap Rab dito nga po kay Fiancé. At ang palagi nga pong sinasabi ng karamihan ay huwag magbabago ang ugali ni Fiancé. Kung ano daw po yung ugali ni Fiancé noon, sana ay hindi mabago yon. Maging humble lang palagi. At talagang tunay naman na napakabait ni Fiancé simula noon hanggang ngayon. At napaka-importante na huwag lalaki ang ulo kahit ano po ang blessings, kahit ano po yung marating niya sa buhay. Napakahalaga po ang ugali, hindi magbabago, maging mabait lang at talagang patuloy lang ang blessings na darating. At alam naman po nating lahat mga kalingap na malayong-malayo pa yung mararating ni Fiancé dahil napakabata pa po niya. Marami pa pong pwedeng mangyari sa kanyang buhay. At talagang alam po natin na napakaraming opportunity na pwedeng dumating sa kanya. Lalo pat alam naman po natin na napakarami pong mabubuting sponsors ang nakapaligid kay Fiancé at pwede po siyang tulungan, pwede pong alukin siya ng magandang oportunidad at pwede po yung mangyari at hindi po malabo na balang araw ay matupad po ni Fiancé lahat ng kanyang inaasam sa buhay. At sa kabilang dahon nga po mga kalingap, alam naman po nating lahat na kahit po hindi natin kilala personally si Fiancé, ay alam naman po natin na mabuting bata ito. At nakakalungkot lang at kakatapos lang din po ng kanyang birthday ay meron pong naninira sa kanya at hindi po maganda ang sinasabi. At mainit nga pong issue mga kalingap, ito nga pong sinasabi ni Federico na ito pong si Fiancé ay mukha daw pong bakla. Daig pa daw po ng mga tambay sa kanila na bakla. At talagang sobra po yung kanyang panlalait dito kay Fiancé.
At pambubuli po mga kalingap yung ginagawa ni Federico dito nga po sa ating BBVNC. At ang pambubuli po dito sa Pilipinas ay alam naman po nating merong batas. So ano po ba yung nakasaad sa batas na ito? Ang Anti-Bullying po Act of 2013 ay ang pangunahing batas sa Pilipinas na tumutugon sa issue ng bullying lalo na sa mga paaralan. Ito ay naglalayong protektahan ng mga biktima at magtatag ng mga patakaran at mekanismo upang matugunan ang isyung ito. Mahalaga rin ang pagiging aware sa iba pang kaugnay na batas para sa komprehensibong proteksyon laban sa lahat ng anyo ng bullying. Bagamat ang RA 10627 ay nakatuon sa mga paaralan, ang cyberbullying ay maaari ding saklawin ng iba pang batas tulad ng Cybercrime Prevention Act of 2012, Republic Act No. 10175 sa konteksto ng online harassment. At kung talagang malubha na po yung kaso ay maaaring kumonsulta na sa isang abogado para po sa legal na aksyon. Kaya po Federico ay libre po ang pagiging mabuting tao. Ito po ay walang bayad. At kahit di po natin tanungin si Kalingap Edu regarding nga po dito sa issue ay alam naman po natin na naaawa siya at nasasaktan siya para dito sa kanyang wifey. Si Biancy na wala naman pong ginagawang masama, wala naman pong kakayahang magsalita at ito nga po ay beneficiary ni Kalingap Rab. At dahil nga po dito mga Kalingap ay hindi na po nakapagtimpi si Kalingap Rab. Panoorin po natin. Ayan, gusto ko lang pong pansinin itong isang tao na to na grabe manlait kay Biancy. Grabe naman tong taong to. Bakit ganun na lang yung kanyang galit kay Biancy? Sabi ko kumbaga di ko pwedeng palampasin to. Kaya tatapos lang ng birthday ni Biancy, tapos ito yung igaganti niya. Hindi ko alam kung bakit niya nasasabi yung mga ganitong bagay, di ba? Saka tanda-tanda na po niya, bakit ganito pa siya magsalita. Hindi natin to pwedeng palampasin kasi beneficiary ko to eh. Bakla pa nga. Oh, Shoutout na kita niyo yun? Shoutout sa kanyang. Narinig niyo yun? Sinabihang mukhang bakla si Biancy. Grabe. Nagtataka lang ako kasi anong ginawa ni Biancy sa taong ito. Napakatahimik po ni Biancy, napakabait. Wala nga po siyang kaaway dito sa amin. Kumbaga, hindi niya talaga deserve yung ganitong mga salita. Wala tong si Biancy po tahimik yan. Wala ka maririnig na masakit na salita kahit konti. Sobrang bait ng batang yan. Si Biancy walang kalaban-laban, yung magulang niya walang kalaban-laban dito. Hindi lang ito yung isang unang beses na binanatan, pinagsabihin niya ng masama si Biancy. Maraming beses na. Okay lang na kami na lang yung banatan nila. Okay lang, ako na lang, si Kuya Bal. Kami na lang banatan nila. Wag na po yung walang kalaban-laban ng mga beneficiary ko. Bakla. Maganda pa yung nagpaparo na bakla sa amin. Grabe. Di ba? Matindi itong mga tumatandang to, no? Baka pag nakita mo si Biancy sa personal, matameme ka na lang, matulala ka na lang sa ganda ni Biancy. Itong taong to, Federico Santos po. Kayo na pong bahala sa taong to. No? Kasi si Biancy, wala naman po itong kakayanan. Pagtanggol yung sarili niya. Kaya ako mismo, okay lang, banatan niya ako, mag-rebat siya dito. Okay lang, bahala siya. Kasi handa akong tanggapin yan. Kung ano man yan. Kasi unang-una, di ko naman yan papanoorin. Ito lang talaga. Kasi si Biancy na yung yun nga ang sabi ko, hanapin ang address. Ang mas maganda dito, puntahan. No? Maganda dito, puntahan. Kasi pag napunta mo to, tinan mo, ang bait nito. Kayo nang balak, i-report niya o hindi. Basta ako, ni-report ko na to. Harassment and bullying. Bullying kasi talaga yung ginagawa niya eh. Po, na-report ko na siya.